Good morning po sa inyong lahat. Morning. Alam ko po kayo na pa kayo magkakasama, pero pwede ba isa pang mas masaya at magandang pagbati na good morning sa inyong mga katabi? Good morning. Sabihin nyo sa katabi nyo, God bless you. Napaka-basic, di ba? Father, lagi na lang sinasabi yan, pero sana we mean it talaga. Yung ang hinahangad natin sa mga katabi natin ay pagpapala ng Diyos. Amen? Na sana this new week will really be mas pinagpala, mas mabuti, mas ligtas na linggo para sa lahat. Pero ganun pa man, ang hangad natin ligtas, pero umuulan na naman ng malakas. Sa labas, so parang na-trauma na tayo. 2 weeks ago pa lamang ho ang nakakalipas yata. Nung kami ay papunta rito, nadaanan namin dyan sa may Araneta. Naku, ang dami pa rin natirang mga kalat. Ang dami pa rin mga natirang mga basura rin. Mga labi. Mga labi ho ito ng bagyo na Karina at Habagat. Pero umuulan-ulan na naman. Meron akong isang kaibigan, nag-message sa akin, sabi niya, Father, mabait naman akong tao. Sana wag naman silang magalit sa akin. Ang pangalan kasi Karina. No? Para bang pagkatapos ng bagyong yung kawawa naman yung mga may pangalang Karina. Meron ho bang Karina dito sa inyo? No? Wag ho kayong mag-alala. Mahal kayo ng Diyos kahit anong mangyari. Alam ng Diyos kung sino talaga kayo at kung sino ang bagyo. No? Pero pag sinabi nating bagyo, huwag nating kalilimutan, no? Nung nagdaang Habagat at Karina, marami tayong kwento. I don't know kung anong naging kwento ng inyong karanasan ng bagyong iyon. Kami sa Assumption, sa May Malate, as early as 3 a.m., ako po'y nagising na dahil sa ulan talaga at yung ingay ng mga tao dahil magkabila yung simbahan ko, 2 eskinita yan. Yung eskinita talagang tabing-tabi ng kwarto ko, pakiramdam ko katabi ng kama ko yung mga nagdadaldalan doon sa eskinita. Ganong kalakas yung naririnig. So 3 a.m. that day, talagang nagising na ako dahil sa lakas ng kwentuhan. Lalo na nung may sumigaw, may tubig na sa labas. Paano kaya yung simbahan? Kaya napatayo ako at bumaba ako, tinignan ko, may tubig na nga sa loob ng simbahan. Kaya ginising ko yung aking sakristan mayor. 2 lang kaming nandoon. Kuya, may tubig na sa baba. Wala naman kami magagawa ho kasi nagmukha kaming estero dahil yung harap at likod ng simbahan, yun ang nagpapasok ng tubig. Kaya ang ginawa lang ay iangat namin yung mga pwede pang maisalba. And I am sure lahat tayo may kwento. Maraming nasira, maraming nawala, maraming naging kawawa. Pero katulad ng pandemya, ang pandemya hindi biyaya. Pero maraming naging biyaya noong pandemya. Amen? Hindi biyaya ang pandemya, pero maraming naging biyaya noong pandemya. At mga kapatid, ganun din kapag dinadalo tayo ng kalamidad. Sa awa ng Diyos, kahit may dumarating na kalamidad, mas marami pa ring mga mabubuting tao ang lumalabas ang kanilang mabuting abilidad. May mabuting abilidad sa bawat kalamidad. Kung nung pandemya, hindi ito naging biyaya, pero maraming naging biyaya, ganun din sa bawat kalamidad na dumarating sa buhay natin. Muli natin na ipapakita ang dapat nating gawin, ipakita na abilidad ng mga Pilipino. By the way, speaking of abilidad, alam mo ninyo, proud na proud kaming mga taga-Leverisa, Malate, Manila, dahil ang ating pong double gold medalist na si Carlos Yulo ay amin pong kababayan sa Leverisa, sa Malate. No? Kaya inaabangan namin siya ngayon. No? Palakpakan natin ang Panginoon ngayon dahil sa kanyang ibinigay na karangalan sa atin. No? Kaya pag tinignan ninyo, small but terrible talaga. Yun yung literal na small but terrible. Pero ang magandang umiikot ngayon ay hindi lang yung kwento ng kanyang pagkapanalo at ang intriga sa kanyang nanay. Ang magandang kumiikot ngayon na balita ay kung paano niya ginamit ang kanyang pananampalataya sa kanyang pagkapanalo. Yun yung magandang mga tignan natin. Saan nanggaling? Saan niya nakuha ang pagkapanalo na yan? Ang ganda ng kanyang bukang bibig. All God, all God.
lahat ay galing sa Diyos. Lahat ay dahil sa Diyos. Kaya ito sana wag nating kalilimutan. Ano man dumarating na pagsubok sa atin, ito ay hindi panahon na kung saan iniwan tayo ng Diyos. Ang ganda ho ng ating ebanghelyong narinig ngayon. Actually, kung matatandaan ninyo, 2 weeks ago, yan ang Sunday Gospel. Pero ibang version. 2 weeks ago, it was from the Gospel of John. Ngayon, from Matthew. Pero nung pagkakatulad nitong dalawang ebanghelyo na ito ay tungkol hindi lamang sa pagpaparami ng tinapay at isda. Nung makita ng Panginoon ang mga taong sunod ng sunod sa Kanya, bakit po? Libo-libo. Sabi sa ebanghelyo, libo-libo, lalaki pa lang yun. Imaginein ho ninyo kung gaano karami ang babae. Parang ngayon, pag nagsisimba, patayuin mo lahat ng babae, mauubos halos ang loob ng simbahan. Dahil sa dami ng mga babae, ang binilang lang sa ebanghelyo, mga lalaki pa lang. So kung napakarami ng pinakain. Pero wag nating kalilimutan, maraming taong sumunod ng sumunod kay Kristo dahil nakita nila ang kababalaghang ginawa ng Panginoon. Dahil nakita nila ang kabutihan ng Panginoon. So sana yun din ang ating hangarin. Isipin, pagdasalan nating mabuti ang mga sinusundan natin. Sundan natin sila hindi lang dahil sa posisyon nila, hindi lang dahil sa kasikatan nila, hindi lang dahil sa karangalan nila, pero higit sa lahat, kagaya ng ginawa ng mga tao, always desire for what is true, what is good, what is right. Sana sinusundan natin ang bagay na ito, ang taong ito, dahil alam natin, ililigtas tayo nito. Hindi lang dahil payayamanin kanya, hindi lang dahil pasisikating kanya, hindi lang dahil gagawin kanyang makapangyarihan. But make sure na lahat ng sinusunod, sinusundan, at pinipili natin ay magliligtas sa atin. Kaya nang makita ng Panginoon yung mga taong napakarami, ano ang sabi ng Ebanghelyo? Naawa siya sa kanila. Just imagine, ilang araw na, sunod ng sunod. Kaya anong sabi ng Panginoon? Alam ng Panginoon, una sa lahat, alam niya, naramdaman niya, gutom na sila, pagod na sila. Alam niyo, ang ganda nitong isipin at pagnilayan. Kahit hindi pa nila sinasabi, alam na, naramdaman na ng Panginoon na gutom na sila, na pagod na sila. Ganon din sa atin. Kahit hindi mo pa hinihingi, kahit hindi mo pa sinasabi, dahil ang pinakamagaling na gawin natin at pinakamadaling gawin natin, kung minsan, ang magpanggap, ang magpretend, na kaya mo pa, kahit hindi na. Na okay ka lang, kahit hindi na. Pero lagi mong tatandaan ito, nararamdaman ka ng Panginoon. Alam ng Diyos kung anong totoo sa iyo. Kaya nga, sana ito'y matutunan natin. Matutuhan natin na tanggapin, pahalagahan din ang totoo tungkol sa atin. Ang totoo sa sarili natin. Kaya minsan pag tinatanong tayo, kain ka, okay pa, busog pa, pero kumukulo na talaga yung tiyan mo, no? At pag tinanong ka, okay ba yung suot ko? Okay naman. Kahit sabihin sa isip-isip na mukha kang Christmas tree talaga. Pero yung alam ng Panginoon ng lahat sa iyo. Pero anong ginawa ng Panginoon sa Ebanghelyo? Kahit alam niya at kaya niya, napakainin sila kagad. Nabigyan sila kagad. Anong ginawa ng Panginoon? Tinanong ang mga alagad, saan tayo kukuha ng ipangkakain sa kanila? Actually, kayang-kaya ng Panginoon. Pero anong nakita ng Panginoon sa pagkakataon na iyon? Ang kakayahan ng mga alagad. Yung pagkakataon na gusto ng Panginoon sabihin sa mga alagad, kayo naman. Kayo naman. Pwede ho ba? Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, ikaw naman.
ikaw naman. No? Kaya mo ba yan? O baka naman lagi mo sinasabi, ikaw naman, pero Father, araw-araw, laging ako na lang. Iba naman yon. Pero yung makita mo yung kakayahan ng kasama mo, makita mo yung pagkakataon para sa kasama mo, na siya naman ang makilala. Siya naman ang magkaroon. Siya naman ang nasa harapan. Sana magawa rin natin yon. Siguro sabi ng Panginoon, tinuruan ko na kayo, nakita nyo na, kayo naman. Ito very basic sa mga magulang. Laging pinapaalala, huwag mong laging pinapakain lang ng isda. Turuan mong mangisda para pag nawala ka na, kaya niya. Ilang magulang ang guilty doon? Ilang magulang ang gumagawa nun para pagtakpan ng kakulangan sa oras, sa atensyon, sa pagmamahal. Kaya, bigay ka lang ng bigay. At hindi mo na naiisip din na isang araw, anytime, pwede kang mawala. So what if? So paano na? Pag wala ka na. Kaya yun ang paalala ng Panginoon sa mga alagad. At sana tayo rin, hindi lang sa pamilya. Kaya nga sa isa't isa, bigyan mo ng pagkakataon ang kasama mo. Kung talagang mahalaga sila sa iyo at bilang mga lingkod, hindi lang tayo basta punong lingkod, not just leaders, but servant leaders. Especially for us na laging umaattend every Monday sa ganitong gawain. Sana lahat tayo nakahandang gawing punong lingkod ng Panginoon. That each one of us can have that ability to empower each other. Nabigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa. Kaya nga, ano ang nakita ng Panginoon? Pagkakataon sa mga alagad, kayo naman. At asahan niyo po ito mga kapatid, sa buhay natin, time will come para matutuhan mong iba naman ang pagkatiwalaan mo. Your time will come hindi lang para makaangat ka sa iba. Hindi lang para makalamang ka sa iba. Hindi lang para mahigitan mo ang iba, kundi para makatulong ka naman sa iba. At madalas, pinalalabas ng Diyos ang kakayahan, ang abilidad mo na maging mabuti at gumawa ng mabuti sa oras ng paghihirap, sa oras ng pagsubok. Kaya pag may dumarating na trial sa buhay natin, ng difficulty sa buhay natin, number one, huwag mo sasabihin, binigay ni Lord, ginawa ni Lord. No. Hindi ito ginawa at binigay ng Diyos, pero kasama mo ang Diyos para ibangon ka sa pagkakadapa mo. Para palakasin ka sa bawat pagsubok ng buhay mo. Naalala ko, nung ako ay gustong magpare, in fact, gusto ko sana high school pa lang pumasok na sa minor seminary sa Guadalupe. Ngayon, yung best friend ko, sa Kristan din, sabi ko, mag-exam tayo sa seminaryo. Sabi niya, ayoko, hindi ko gusto magpare. Sige na, ako nang bahala, magbabayad ako ng entrance exam. Basta tayong dalawa. O sige, exam din siya. Pagtapos ng exam, binigay yung result. Pagtanggap niya, tuwang-tuwa ka. Tuwang-tuwa siya. Sabi ko, bakit pasado ka? Hindi, bagsak ako. Sabi, kasi nga ayaw niya. Ako ang kapal nung envelope na natanggap ko. Sabi ko, baka nandito yung mga requirements. Pagtanggap ko, kaya pala makapal, lahat ng pinasa kong requirements, binalik na kasi bagsak ako. But then again, after how many years, naging pari po ako. And after 3 years of being a priest, ako po'y na-assign doon sa seminaryong hindi ako tinanggap. Tandaan nyo ito, minsan, kung saan ka bumagsak, doon ka rin pupulutin ng Diyos. Kaya, wag natin tatakasan, tatalikuran.
ang anumang pagsubok na dumarating sa buhay natin. Dahil kahit sa mga pagsubok na ito, nandun pa rin ang Diyos para palakasin tayo, para tulungan tayo. Sa araw na ito, mga kapatid, iniimbitahan ko po kayo na simulan natin ang bagong linggong ito na punong-puno ng tiwala at pag-asa na this week and as we begin this new month, it will be a better month. Amen? It will be a better week for us. At yun ay nakasalalay din, hindi lang sa pagdarasal mo, kundi sa maganda at mabuting asal mo. Kahit umaaraw na, alam natin anytime, pwede ulit may dumating na bagong bagyo. Pwede ulit dumating ang bagong pagsubok. But never, ever forget that every day, God is empowering you not only to receive and to achieve your goals, your dreams and ambitions. But every day, especially sa mga trying moments, God is empowering you to empower your neighbor too. Laging palalabasin ng Diyos ang mabuti mong abilidad sa bawat kalamitan. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi